man disconnect from his connection with God, he will spiritually wither. Naway ang pagsasaayos ng ating buhay sa gitna ng mga hamon at problema ay mag-aapoy para sa katotohanan, at paglilingkod natin sa pamilya at sa kapwa ay magampanan ang pagtanggap sa paghihirap o sakit ay isang pagpakumbaba, maaring maging redemptive sacrifice para sa atin at sa mga mahal natin sa buhay. One word that we can get from the readings is the fire, apoy. Sa first reading and the gospel, ipinapakita ang konsepto ng apoy. Ito'y mainit. The concept na mainit na disposition. Ang pagbabasa, ito ay nagbibigay diin sa kapangyarihan ng apoy na nagbabago at naglilinis. Katulad ng apoy na siyang nagpapalabas ng totoong ginto. Kailangang maranasan muna na masunog sa apoy ang lupa at bato para lumabas ang totoong ginto. Ang apoy ay nagsisimbolo ng banal na espiritu at ang turo ni Kristo. Sa pagbasa ng Ebanghelyo, nagsasalita si Jesus tungkol sa pagdadala ng apoy sa mundo. Isang apoy na kumakatawan sa mapusok at nagbabagong mensahe ng Ebanghelyo. Ang apoy, ito ay may kinalaman sa mensahe ni Jesus sa Ebanghelyo sapagkat ito'y sumasagisag sa pagnanais ng kahalagahan ng pagtanggap natin sa Kanyang mga turo at pagsunod sa Kanya. Ito'y nagpapahiwatig ng pagnanasa na ipalaganap ang mensahe ng pag-ibig, katarungan, at katotohanan sa mundo. May isang tanong, Padre, for 30 years na nagyuyusi ako, pero nung nakilala ko ang Panginoon at nagbago na ako, hindi na ako nagyuyusi, bakit ako nagkasakit? May isang ama na nagtanong, ginagampanan ko, Padre, ang aking katungkulan, ang lahat ng sahod ko ay pinadala ko sa aking pamilya dahil mahal ko sila. Pero bakit, Padre? Ngayon naramdaman ko bakit yung anak ko ang bakit ang anak ko ay nagdusa? Bakit siya nabuntis na wala pang namusmus pa ang kanyang edad? Sabi ko naman, based on the medical reason, for 30 years na nagyuyusi ka, and maybe 15 years, posible na may cancer, nagkasakit ka na sa loob, pero hindi pa lang nalalaman. At that time, after 30 years, hininto mo na pagyuyusi, doon po nalalaman ng doktor na may cancer ka pala sa lungs. Kaya, yung sakripisyo na yung sakit na naramdaman mo, it's because based on your lifestyle. Yung isang ama, sinabi ko sa kanya na pagiging ama hindi lang sa sahod, hindi lang sa pagpapakain, kailangan din you set as a good example, being a good father. Not only supporting them kung anong pangangailangan, but your love at yung pagmamahal mo na tutuka sa iyong pamilya, sa iyong asawa at mga anak. Posible nabuntis yung anak mo, it's because kulang yung pag-aaruga, yung pagmamaymay, yung yung advice mo sa iyong anak. Ngayon, bakit nangyari sa buhay niya? It's because may pagkakamali at meron ding pagkukulang. Ang kahalagahan ng mensaheng ito ay nakasalalay sa panawagan na yakapin ang maapoy na disposasyon na nakatanda sa kasigasigan at sigla sa ating pananampalataya
sa mga gawa at pananalita natin. Ito'y nagtutulak sa atin na maging proaktibo at nagpapakita ng kahalagahan ng ating pananampalataya at patotoo sa pananalita at sa ating gawa. Kahit sa panahon ng eleksyon, especially for this coming election, maaari nating being a proactive, maaari nating mailuklok ang isang taong maninindigan at magsiservisyo sa pamahalaan natin na may pananampalataya sa pamamagitan ng pagiging proaktibo at aktibo sa ating pakikilahok sa kasalukuyang kalagayan ng politika na nagmumula sa prinsipyo ng pag-ibig, awa, katarungan at kabutihan ng lahat. Remember that Section 261 ay nagpaalala sa atin, it is an omnibus election code. Pinaalalahanan tayo in order that hindi tayo magre-regret. Do not accept money. Huwag niyong tanggapin kung anumang pera na ibinigay kapalit ng inyong boto. Kailangan natin na manindigan sa katotohanan at mailuklok. Maaari nating maluklok ang isang taong may pag-ibig, gustong maglingkod sa kanyang kapwa. Pinaalalahanan tayo sa mensahe ni Kristo na huwag tumanggap ng anuman nagkapalit ng ating boto. Maaring makulong tayo for 6 years. Somebody witness na tayo'y tumanggap, maaari tayong makulong. Pero kung walang nakakita, tumanggap pa rin tayo at naiboto natin yung maling tao for 6 years or 3 years, maaari tayong makulong sa ating sariling konsensya. Sa panahon ng eleksyon na ito, maipapakita natin ang mensahe sa ating mga puso sa pamamagitan ng aktibong paghanap ng mga kandidatong nagpapakita ng maapoy na disposisyon ni Jesus. Mga individual na nagtataglay ng pagnanais sa katarungan, panlipunan at integridad na magsisilbi sa mga dukha at nanganganib. Maaari din nating suriin ang ating sariling mga puso sa pananaw upang matiyak na ang ating mga motibo at mga gawain ay natutugma sa nagbabagong mensahe ng Ebanghelyo. Sa kabila ng mga hamon at problema, maipagpatuloy natin ang mensaheng ito sa pamamagitan ng pananatiling nag-aapoy sa Espiritu at panalangin at paghahanap ng patnubay ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng pagbigay ng prioridad sa pagsamba ng Panginoon at makilahok sa Eucharistia na siya ang pinagmula ng grasya at pagpapala sa buhay natin. Naway ang pagsasaayos ng ating buhay sa gitna ng mga hamon at problema ay mag-aapoy para sa katotohanan at paglilingkod natin sa pamilya at sa kapwa ay magampanan ang pagtanggap sa paghihirap o sakit ay isang pagpakumbaba, maaring maging redemptive sacrifice para sa atin at sa mga mahal natin sa buhay. Maisaayos lang natin itong at mapanatili tayong magpakumbaba at palaging nakaugnay sa Panginoong Hesus. Remember, if you uproot a tree from the soil, it will die, but the soil remains soil. If you remove fish from the ocean, they will die, yet the seas remain seas. Similarly, if man disconnect from his connection with God, he will spiritually wither, even while physically alive. The sacrament serves as the source of life. It is crucial for us to stay connected to the sacraments to ensure that we remain spiritually alive and in harmony with God. Amen.